Akala ng lahat, isa lang siyang ordinaryong batang walang kapangyarihan mula sa isang maliit na nayon. Pero ang hindi nila alam, siya pala ang magiging pinakadakilang hari sa kasaysayan. Matagal na panahon ang nakalipas, may isang lalaking nagngangalang Gray. Mula sa pagiging ulilang walang pag-asa, siya ang naging tagapagtatag at mananakop ng buong mundo. Walang sino mang makalaban sa kanya at ang mga nagtangkang tumutol ay tuluyang nabura sa mukha ng daigdig. Ngunit kahit hawak niya ang lahat ng kapangyarihan, may kulang pa rin sa kanyang buhay, ang pakiramdam ng pagiging totoo at hindi nag-iisa. Hanggang isang araw, bigla siyang nalunod sa tila walang hanggang dagat. Doon, narinig niya ang isang tinig na nagsabi, hanapin mo ang liwanag sa susunod mong buhay. Doon niya napagtanto, patay na siya. Pagdilat ng kanyang mga mata, nasa loob na siya ng isang madilim na silid. Dalawang hindi kilalang tao ang nakayuko sa kanya at tinatawag siyang Arthur. Sinasabi pa nilang kamukha raw sila ng kanilang anak. Bagaman naguguluhan, unti-unti niyang naalala ang lahat, muling isinilang siya, dala pa rin ang buong alaala at karunungan ng kanyang nakaraang buhay. Ang dakilang hari, ngayon isang sanggol lang. Para kay Arthur, sobrang nakakahiya ang maging bata ulit, hindi niya makontrol ang kanyang katawan, at lalo na kapag pinapalitan ng magulang niya ang kanyang lampin, gusto na lang niyang maglaho sa hiya. Isang araw, nakita niyang gumagamit ng mahika ang kanyang ama upang palakasin ang katawan at bangkailan ng lupa gamit lang ang isang suntok. Pagkatapos, gumamit naman ng healing magic ang kanyang ina para pagalingin ito. Doon niya naisip, iba ang mundong ito. Hindi ito ang Earth. Kalaunan, nalaman ni Arthur na adventurer pala ang kanyang ama, madalas lumabas para manggaso ng mga halimaw kasama ang mga kaibigan. Dahil dito, napagtanto niyang delikado ang mundong ito. Kaya nagpasya siyang palakasin agad ang sarili para makaligtas. Pero sa ngayon, sanggol pa lang siya at mabilis pa rin siyang antukin tuwing kakantahan siya ng ina ng lullaby. Sa halip na mainis, natutunan niyang pahalagahan ang kapayapaang ito dahil noong siya'y hari pa, lagi siyang nabubuhay sa takot na mapatay habang natutulog. Makalipas ang ilang buwan, nagsimula na siyang gumapang sa loob ng bahay. Minsan, nagpapanggap siyang tulog para makalabas ng palihim at pumasok sa kanilang silid-aklatan. Doon siya nagsimulang magbasa at maghanap ng kaalaman tungkol sa mundong ito. Natuklasan niyang ang kontinenteng tinitirhan nila ay may bansang dwarf sa timog, bansang elf sa hilaga, at kaharian ng mga tao sa gitna. Ang bansa ng tao ay pinamumunuan ng isang hari, ngunit hindi tulad ng dati niyang mundo, ang susunod na hari ay anak ng kasalukuyang hari at hindi na kailangang magpatayan para sa trono. Natagpuan ni Arthur ang isa pang libro na nagtuturo tungkol sa mahika. Dito niya na-realize na ang mahika pala ang dahilan kung bakit atresado ang mundo sa agham at teknolohiya. Napag-alaman niya na halos 1% lang ng populasyon ang kayang gumamit ng mahika at kadalasan ang kakayahan ng isang tao ay nakadepende sa kakayahan ng kanyang mga magulang. Sinasabi rin sa libro na may dalawang pangunahing klase ng gumagamit ng mahika. Una, ang augmenters, mga mandirigma na pinapalakas ang kanilang pisikal na kakayahan gamit ang mana. Pangalawa, ang conjurers, mga mangkukulam na kayang i-project ang kanilang mana palabas ng katawan para gumawa ng mahika. Na-realize ni Arthur na ang tatay niya ay isang augmenter. Pero sa tingin niya, hindi ordinaryong conjurer ang nanay niya dahil sa kakayahan nitong magpagaling. Pinili niyang itigil muna ang pag-iisip tungkol dito at ipinagpatuloy ang pagbabasa kung paano maging isang tunay na magic user. Itinuro ng libro na para magamit ang mahika, kailangan ng magic core, isang punto sa loob ng katawan na pinagtuunan ng mana. Karamihan sa mga tao ay nakakagawa nito kapag nag-puberty na, at ilang taon pa bago maging malakas at magamit ng maayos ang kanilang mana core. Pero para kay Arthur, pamilyar na ito. Sa nakaraang buhay niya, kaya niyang kontrolin ang internal energy ng katawan niya na tinatawag na Kai, at ang paggawa ng Kai core ay parang paggawa ng mana core lang. Sinimulan niyang ituon ang kanyang mana sa loob ng katawan. Umaasang ito ang unang hakbang para maging malakas sa mundong ito. Ngunit bago pa niya tuluyang mabuo ang kanyang mana core, nakita siya ng nanay niya at dinala pabalik sa kama. Biglang lumipas ang 2 taon. Isang araw, habang abala ang nanay niya sa pagsusulat sa diary tungkol kay Arthur, lumabas siya para matuto ng swordsmanship sa tatay niya. Habang paulit-ulit niyang sinuswing ang kahoy na parang espada, lumabas ang nanay niya at sobrang nagalit sa asawa niya dahil tinuturuan nito ang kanilang anak ng espada kahit bagong natutong maglakad. Para kay Arthur, hindi na bago ito, malinaw na siya ang tunay na boss sa bahay. Paminsan-minsan, dinadala rin siya ng nanay niya sa kalapit na lungsod. Tuwing nandyan siya, sobrang saya ni Arthur dahil marami siyang natututunan tungkol sa mundo. Interesado siya sa lahat, mula sa mga sandata hanggang sa mga kakaibang gamit sa lungsod. Pero ang pinaka-interesado siya ay ang mahika. At sa lungsod, pinakamalapit siyang nakakapag-obserba nito.
Bukod sa mga paglalakbay na iyon, tahimik at payapa ang buhay ni Arthur kasama ang mga magulang. Bagamat medyo nahihirapan siyang nasa katawan ng isang sanggol, unti-unti niyang nagustuhan ang payapang buhay na ito. Inaalagaan siya ng kanyang mga magulang sa lahat ng pangangailangan niya at na-realize niya kung gaano siya pinagpala. Iba ito sa pagkabata niya sa orphanage sa nakaraang buhay, kung saan sobrang hinahangad niya ang isang pamilya pero hindi iyon natupad. Isang araw, nakita ni Arthur ang tatay niya na nagpa-practice ng mahika para palakasin ang kanyang mana core. Sobrang excited si Arthur dahil gusto niyang matuto mula rito, pero sa simula, kaya lang ng tatay niyang buhatin ng ilang bato mula sa lupa gamit ang mana niya. Hindi gaanong na-impress si Arthur, mas mabilis pa siguro kung kamay lang ang gagamitin niya. Biglang dumating ang nanay niya at sinabi na hindi iyon ang pinakamagaling na gawin ng tatay niya. Mula sa pangalawang round, mas nakaka-impress na ang kanyang tatay. Ito ni Reynold ang enerhiya niya para mapahanga ang asawa at naglabas siya ng serye ng malalakas na atake na yumanig sa lupa. Sa pagkakataong iyon, talagang namangha si Arthur sa galing ng tatay niya. At sigurado ang nanay niya na paglaki ni Arthur, magiging malakas na mandirigma rin siya. Gusto ni Arthur subukan kaagad pero kinailangan muna siyang dalhin ng nanay niya para sa nap time. Sa daan, dumaan sila sa library at nakiusap si Arthur na gusto niyang magbasa ng libro. Mahigpit siyang tinanggihan pero sa simpleng pleading look niya, hindi ito nakatiis. Sa huli, iniwan siya ng nanay niya kasama ang mga libro habang siya naman ay lumabas para makasama ang tatay niya. Nagsimula si Arthur ituon ng lahat ng mana sa katawan niya para mabuo ang kanyang mana core, na matagal na niyang sinusubukan sa nakaraang 2 taon. Ramdam niya na malapit na siyang magkaroon ng breakthrough. At biglang, nabuo ang kanyang mana core sa loob ng katawan niya. Dahil dito, naganap ang isang napakalakas na pagsabog na winasak ang bahay at nasugatan ng tatay niya habang sinusubukang protektahan ng nanay niya. Nagpanik ang magulang niya dahil natatakot sila na nasa panganib ang kanilang anak. Pero nang pumasok sila, hindi sila makapaniwala sa nakita nila, naka-floating si Arthur sa himpapawid na may gintong glow. Ngumiti si Arthur sa kanila na parang may alam siyang sikreto at sinabi, "Ngayon, kaya ko nang gumamit ng mahika." Bumaba siya sa lupa at nagsimulang lumakad papunta sa kanila pero biglang bumagsak ang mga debris mula sa bubong. Nagpanik siya at natakot na baka ito na ang katapusan niya. Agad na sumugod ang kanyang mga magulang para protektahan siya mula sa bumabagsak na debris. Dito niya na-realize na tungkulin ng kanyang mga magulang ang panatilihing ligtas siya. Pero nang magsimulang umiyak ang kanyang mga magulang, naguluhan si Arthur. Sa nakaraang buhay niya, hindi niya naranasan ito. Ang mga magulang ng ibang bata ay hindi nagpapakita ng iba pang emosyon maliban sa pride o disappointment. Habang iniisip niya kung ano ang bagong pakiramdam na ito, naiiyak din si Arthur at kusa siyang kumapit sa nanay niya. Lumipas ang ilang taon at ngayon ay batang lalaki na si Arthur, nagsisimulang matuto ng combat skills mula sa tatay niya, si Reynold. Magkatapat sila sa hardin at sinubukan ng tatay niya na ibigay ang kanyang pinapahalagahang gloves kay Arthur. Pero tinanggihan ito ni Arthur, alam niyang wala pa siyang sapat na lakas para gamitin ito sa edad niya ngayon. Sa halip, kumuha siya ng kahoy na espada at ginawa din ito ng tatay niya. Agad-agad, sumugod si Arthur, sinusubukan na gumawa ng 3 sunod-sunod na atake. Pero mas malakas ang tatay niya at madali niyang na-block ang bawat atake ni Arthur. Na-realize ni Arthur na ginagamit pala ng tatay niya ang mahika para palakasin ang mga kahoy na espada. Kaya naisip niyang gawin din yun, itinuro niya ang mana sa kanyang kahoy na espada. Maya-maya, sumugod ulit siya sa tatay niya at nagulat si Reynold nang maputol ang kahoy na espada niya sa gitna ng atake ni Arthur. Ngumiti si Arthur at pabiro niyang sabi, "Mas maganda ang kahoy ko kaysa sa sayo." Pero sagot ng tatay niya, mas mahalaga ang stamina. Sa kabila nito, na-realize ni Reynold na isang prodigy ang anak niya, kaya napilitan siyang kausapin ang asawa niya tungkol sa pagpapapadala kay Arthur sa ibang lugar para sa isang tunay na tutor. Lubos na tutol si Alice. Ayaw niyang mapaliyas ang kanyang sweet anak lalo na't 4 pa lang si Arthur. Pero ipinaliwanag ni Reynold na sa 4 na taong gulang pa lang, mas malakas na ang kahoy ni Arthur kaysa sa kanya, kaya kailangan niyang turuan siya ng isang tunay na bihasang mandirigma. Bago pa man sila makapagdesisyon, sumingit si Arthur at sabi, "Dapat lahat tayo sama-sama, kahit medyo nakakatawa at parang hindi practical ang ideya." Agad naman nasang-ayon ng mga magulang, marahil dahil hindi pa gaanong naapektuhan ang mundo nila ng housing crisis. Ilang araw pagkatapos noon, dumating ang mga dating kasamahan ni Alice at Reynold para samahan sila sa biyahe at ipinakilala ni Arthur ang sarili sa kanila. Ang dating party ng kanyang mga magulang ay binubuo nina Adam, ang leader, Angela, ang malaking babae, isang ordinaryong lalaki, Helen, ang archer, at Jasmine, ang quirky na babae na medyo nagdududa kay Arthur.
Maya-maya, nagsimula na silang bumiyahe. Natutunan ni Arthur na medyo primitive pa rin ang paraan ng transportasyon dito kumpara sa mundo niya dati na may air Ubers sa lahat ng lugar. Hindi nagtagal, nagpahinga sila para kumain. Pero hindi nagtagal, lumitaw ang mga wolf monsters mula sa kagubatan dahil naamoy nila ang pagkain. Agad na kumilos si Jasmine, kumuha ng 2 daga at sumugod sa laban, hinihiwa ang mga wolves na nasa harap niya. Samantala, sina Reynold, Adam, at Helen ay nakipaglaban din gamit ang kanilang mga sandata. Si Der at Angela naman ay ginamit ang kanilang mahika para tuluyang wasakin ang natitirang mga halimaw. Sa gabing iyon, nagdiwang sila sa pagkain ng laman ng mga halimaw. Napansin ni Alice na may sugat pa si Reynold sa braso, kaya agad niya itong ginamo. Ang ibang kasamahan ay agad na bumangon at bumuo ng protective circle sa paligid nila na ikinagulat ni Arthur. Ngunit kalaunan, natutunan niya na espesyal na mage si Alice at may healing magic, isang napakabihirang kakayahan. Dahil sa rarity ng healing magic, palaging nasa panganib si Alice na mahuli ng iba, kaya isa sa mga dahilan kung bakit sila lumipat sa probinsya ay para manatiling under the radar. Sa kabutihang palad, maayos na gumana ang magic niya at tuluyan niyang naibalik ang lakas ni Reynold. Matapos iyon, naisip ni Adam na kailangan niya rin ng exercise at inanyayahan si Arthur na mag-training kasama siya. Pumayag si Arthur habang inaalis ni Adam ang talas ng kanyang sibat at binalot ito ng tela para hindi makasakit. Naghanda sila para sa sparring session at pinuno ng mana ang kanilang mga sandata. Sa sorpresa ni Adam, si Arthur ang unang umatake. Pinabilis niya ang sarili gamit ang magic, gumalaw na parang kidlat at biglang nawala bago muling lumitaw sa likod ni Adam na labis na nagulat. Sa kasamaang palad, nadulas si Arthur, kaya nagkaroon ng pagkakataon si Adam na mag-react at dali-dali silang napasok sa isang intense na back and forth. Lahat ay namangha sa bilis ni Arthur. Ngunit sa huling sandali, nahagis siya sa ere dahil sa liwanag ng katawan niya at si Angela ang kailangang gumamit ng wind magic para ligtas siyang mapababa. Malumanay siyang bumagsak sa lupa habang sinisimulan ng ibang miyembro na pagsabihan si Adam dahil sobra ang ginawa niya laban sa isang batang lalaki. Sinubukan ni Adam ipagtanggol ang sarili, sinasabi na sobrang lakas ang bata, pero walang nakinig sa kanya. Samantala, sobrang interesado si Jasmine sa galing ni Arthur at nagsimulang magtanong tungkol sa mga teknik na ginagamit niya. Lumipas ang ilang araw na puno ng training, pagkain, tulog, at training ulit kasama halos lahat ng miyembro ng party. Natutunan niya ang lance techniques kay Adam, push-ups kay Reynold, archery kay Helen, at mabilis na pagtakbo na parang si Usain Bolt kay Jasmine na tila may espesyal na pagkagusto sa batang lalaki. Sinubukan pa siyang akitin ni Jasmine sa isang DD party gamit ang maliit na espada at baby oil. Pero hindi pumayag si Alice, kaya kinailangan niyang tawagin si Arthur. Nagpatuloy ang kanilang paglalakbay gamit ang carts pero biglang napilitang huminto sa isang misteryosong sitwasyon. Biglang lumipad ang maraming palaso patungo sa kanila, agad na na-realize ni Arthur na inaatake sila ng bandits. Agad na lumapit sina Der at Adam sa harap ng carts habang ginamit ni Angela ang wind magic para paalisin ang lahat ng palaso. Sumilip si Arthur at nakita na napapalibutan sila ng bandits sa lahat ng direksyon. Inutusan ng pangit na leader ng bandits ang kanyang mga tauhan na huwag saktan sina Alice at Arthur at patayin ang iba pa para maibenta ng mahal. Sumigaw ang mga bandits ng pagsang-ayon at agad na sumugod sa laban pero handa na si Reynold at ang kanyang party. Isa-isang nilabanan ng party ang mga bandits at tuluyan silang napuksa. Napansin ni Arthur na mas malakas ang kanyang party sa bawat isa sa kanila kumpara sa mga kalaban. Ngunit nagsimulang lumitaw ang problema nang subukan ng mga bandits na sirain sila sa pamamagitan ng dami. Napapagod ang party sa tuloy-tuloy na laban habang ang leader ng bandits ay nakipagsabayan sa isang 1v1 laban kay Reynold at sinipa siya papunta sa cart kung saan naroroon si Arthur. Nasira ang cart habang mabilis na tinulungan ni Alice si Reynold pero sinabi niya na huwag muna itong gumamit ng magic dahil mas lalala lang ang sitwasyon. Bumangon si Reynold at inutusan si Arthur na dalhin ang kanyang nanay sa ligtas na lugar habang siya ang haharap sa bandit leader. Natural na gusto ni Arthur makipaglaban at sabi niya na sapat na ang lakas niya para harapin ang mga goons. Ngunit sigaw ng tatay niya, gamitin ang lakas para protektahan ng nanay niya dahil may batang nasa sinapupunan. Naguluhan si Arthur kung kailan nangyari iyon pero pinili niyang tumakbo kasama si Alice. Sinubukan ng bandit leader na habulin sila pero muling umatake si Reynold. Pinipilit ang kalaban na depensahan ang sarili. Patuloy na tumatakbo si Arthur pero hindi nagtagal, napalibutan siya ng maraming kalaban. Sa kabutihang palad, mga profesional ang party niya at isa-isang naalis ang mga bandit sa harap niya. Nagpasalamat si Arthur at nagpatuloy sa pagtakbo ng buong bilis. Biglang sinalubong sila ng isang mage na umatake gamit ang wind magic.
Pinili ni Arthur na itulak ang nanay sa ligtas na lugar habang siya ang tinamaan ng buong lakas ng atake na nagtulak sa kanya pataas sa ere at palayo sa bangin. Hindi siya papayag na mamatay ng mag-isa, kaya itinapon niya ang kanyang kutsilyo na nakatali sa lubad sa kalaban na nahulog din sa lupa. Agad na ginamit ni Nader at Angela ang kanilang magic para iligtas si Batang Arthur habang sumisigaw si Alice ng pangalan niya na may luha sa mata. Pero sa lahat ng iyon, naramdaman ni Arthur ang kakaibang kapayapaan, parang nakamit niya ang isang bagay. Naisip niya kung ito na ba ang pakiramdam ng kaligayahan hanggang sa napuno ng luha ang kanyang mga mata nang ma-realize niyang magiging kuya siya, pero ngayon, tila kinuha na sa kanya ang buhay na iyon. Pagbukas niya ng mata matapos ang pagbagsak, nakita niyang buhay pa rin siya. Nagtaka siya kung nasaan siya hanggang sa maramdaman niyang yumanig ang lupa dahil may malaki at mabagsik na nilalang na papalapit. Sinubukang tumayo ni Arthur para makita ang paparating at labis siyang natakot nang makita ang isang nakakatakot na demon na tumatawag sa kanya sa pangalan. Natakot si Arthur pero hindi siya basta susuko. Tumalon siya at umatake sa demon pero banayad lang siyang tinapik at nailayo. Habang bumabangon siya, sinabi ng demon na marami pa siyang dapat matutunan at sinigurado na kaibigan siya. Hindi maintindihan ni Arthur kung ano ang nangyayari. Biglang nag-umpisa ang demon na pumili ng ilang prutas para sa kanya. Sabi niya, kailangan munang kumain si Arthur bago sila mag-usap dahil hindi siya sisigat ng kahit ano kung gutom siya. Wala nang choice si Arthur kundi lunukin ang mga prutas at pagkatapos ay tinanong niya kung maayos ang kanyang mga magulang. Ipinakita ng demon ang isang eksena ng daan kung saan nakipaglaban ang kanyang mga magulang at mga kaibigan laban sa mga bandits, puno ng patay na katawan ng kalaban. Sinabi ng demon na lahat ng kilala ni Arthur ay buhay at ligtas na nagpatuloy sa kanilang biyahe ilang araw na ang nakalipas. Napuno si Arthur ng luha ng saya at ginhawa nang marinig ang balita. Tinatanong ni Arthur ang pangalan ng demon para maayos niyang maipakita ang pasasalamat at ipinakilala nito ang sarili bilang Sylvia. Lumipas ang ilang araw habang nananatili si Arthur sa kuweba ni Sylvia, kumakain ng prutas para mapanatiling malakas ang katawan habang gumagaling ang mga sugat niya. Gusto niyang makabalik sa kanyang mga magulang sa lalong madaling panahon, pero sinabi ni Sylvia na hindi iyon ganoon kadali, kailangan niyang dumaan sa kagubatan na puno ng mapanganib na halimaw at outlaws. Ngunit may ibang paraan si Sylvia para muling pagsamasamahin si Arthur sa kanyang pamilya, bagamat nangangailangan ito ng pagbubukas ng butas sa space-time at matagal bago matapos. Naiintindihan ni Arthur ito, at habang inihahanda ni Sylvia ang butas sa espasyo at oras, ipinagpapatuloy niya ang pagpapalakas ng kanyang kakayahan. Ngayon, naiintindihan niya na kahit mukhang demon si Sylvia, mabait siya at higit sa lahat, tunay na nagmamalasakit sa kanya. Isang araw, habang nagtatrabaho si Arthur sa kanyang mana core, nagpasya si Sylvia na turuan siya ng isang trick na hindi alam ng mga tao. Kinokolekta niya ang mana mula sa hangin at bumuo ng isang bola sa kanyang kamay na labis na ikinagulat ni Arthur dahil hindi pa niya ito nakita noon. Ipinaliwanag ni Sylvia na karamihan ng mga tao ay iniisip na kaya nilang mangolekta o gumamit ng mana. Pero sa kalikasan, maraming nilalang ang kayang gawin pareho sabay. Inalok niya si Arthur na turuan ng trick na iyon, pero bago iyon, gusto niyang malaman kung ano ang gagawin niya kapag mas lumakas siya. Matagal na nag-isip si Arthur at pagkatapos ay nagdeklara na kapag lumakas siya, papatayin niya ang lahat ng sumubok na saktan ng kanyang mga tao. Hindi nagustuhan iyon ni Sylvia at banayad niya siyang tinapak palayo. Naiinis si Arthur, ngunit ipinaliwanag ni Sylvia na nabigo siya sa test dahil ayaw niyang turuan ang sinumang may ganitong labis at marahas na ugali. Naguluhan si Arthur, sa nakaraang buhay niya, natutunan lang niya na lumakas para patayin ang mga kalaban. Ngunit nang tanungin siya ni Sylvia kung palagi ba siyang natutuwa sa pag-iisip ng karahasan, nanahimik si Arthur. Ipinaliwanag ni Sylvia na may iba pang paraan para gamitin ang lakas bukod sa karahasan at ayaw niyang sayangin niya ang buhay niya sa galit at paninira. Tumama ang kanyang mga salita sa puso ni Arthur, parang alam ni Sylvia ang lahat tungkol sa nakaraan niya. Muling tinanong ni Sylvia kung ano ang gagawin niya kapag lumakas na siya. Sa pagkakataong ito, sinabi ni Arthur na poprotektahan niya ang mga taong mahal niya. Nagustuhan iyon ni Sylvia at sinimulan niyang turuan si Arthur kung paano gumamit ng mahika habang direktang kumukuha nito mula sa paligid. Mabilis matuto si Arthur. Ngunit nang tumakbo siya para ipakita kay Sylvia na kayanan niya, tinamaan siya sa gilid ng kuweba at naburid sa ilalim ng mga bato. Naguluhan si Arthur, ngunit kinausap siya ni Sylvia sa pamamagitan ng telepathy at sinabi na huwag gumawa ng kahit anong tunog. Ilang sandali lamang, dumating ang isa pang demon na katulad ni Sylvia at sinabing bumalik siya rito. Tumanggi si Sylvia, kaya naglunsad ang demon ng energy ball sa kanya. Nag-alala si Arthur, pero tiniyak ni Sylvia na ayos lang siya. Muling bumangon si Sylvia para makipaglaban at inilabas ang kanyang buong lakas.
Nabasag ang kanyang demon-like na katawan at nag-transform siya bilang isang puting dragon. Pinutok niya ang isang hyper beam sa demon na halos hindi makapag-block. Binalaan siya ng kalaban na ang paggamit ng ganoong lakas ay may malaking kapalit pero sinabi ni Sylvia na wala siyang pinagsisisihan sa buhay niya. Sa kakayahang misteryoso, nakansela ng demon ang atake niya at sinugod siya ng madaming dark energy balls. Ilan dito ay tumama sa kuweba. Nabaling pansin si Sylvia habang sinusuri kung ligtas si Arthur at sinamantala ng demon ang pagkakataon para umatake ng malakas at patayin siya. Narealize ni Sylvia na mapapasama si Arthur sa panganib dahil dito. Kaya nagdesisyon siyang ilagay lahat sa panganib para makaligtas siya. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas para pahintuin ang oras at tinawag si Arthur palabas, sinasabing kailangan na niyang umuwi. Bumuo siya ng butas sa space-time, paliwanag na hindi ito diretso magdadala sa kanyang pamilya. Pero sapat na ang lakas ni Arthur para makaligtas sa sarili habang hinahanap niya ang mga magulang. Narealize ni Arthur na isinasakripisyo ni Sylvia ang sarili para sa kanya at napakasakit sa kanyang puso. Ngunit hiniling niya na pangakong gagamitin niya ang kapangyarihan niya para protektahan ang mga taong mahal niya. Binigyan siya ni Sylvia ng mga pamamaalam na regalo, isang crystal egg at isang balahibo, at hiniling na alagaan niya ito ng mabuti. Matapos iyon, hinalikan siya ni Sylvia at biglang lumitaw ang gintong tato sa parehong braso ni Arthur. Sinabi ni Sylvia na matututuhan niya ang kahulugan at layunin nito sa tamang panahon, ngunit ngayon ay palom na muna. Idinagdag niya na hindi talaga niya kailangan ng lahat ng oras na iyon para ihanda ang portal, sadyang pinaliban niya ang proseso dahil nasiyahan siya sa ilang araw na kasama si Arthur. Napaluha si Arthur nang marinig iyon at na-realize na hindi pa siya sapat na malakas para protektahan si Sylvia kahit na nangako siyang poprotektahan ng lahat ng mahal niya. Pero sinabi ni Sylvia na hindi sakop ng pangakong iyon ang sitwasyon ngayon at pinaalalahanan siyang magmadali. Sinabi ni Arthur na kahit dragon o demon si Sylvia, pamilya siya at hindi mo iniiwan ang pamilya. Sinabi ni Sylvia na mayroon na siyang nanay kaya naisipan ni Arthur na tawagin siya Lola. Napaluha ang dragon sa narinig iyon. Hinayla siya ni Sylvia patungo sa portal at dinala ni Arthur ang egg at feather. Pero bago siya makapasok at makapagpaalam ng huling beses, naramdaman niyang hinihila siya palayo. Pagkatapos niyang mawala, inilabas ni Sylvia ang kanyang kapangyarihan at ibinalik ang oras sa normal sa kuweba, pero tinamaan siya ng atake ng demon at bumagsak sa lupa. Ngunit nang lumapit ang demon, kumpiyansa sa kanyang panalo, nagpakita si Sylvia ng mabilisang taktika, pinutok niya ang buong lakas niya sa point-blank range. Samantala, naglalakbay si Arthur sa portal at naririnig muli ang boses ni Sylvia. Sinabi ni Sylvia kay Arthur na okay lang na malungkot pero kailangan niyang pagsikapan balang araw na gawing kaligayahan ang lungkot na iyon. Sabi ni Arthur, hindi ko kaya. Pero ngumiti si Sylvia at sabi na alam niyang kaya niya dahil siya ang pinakamalakas na hari sa kasaysayan. Nagulat si Arthur, alam ni Sylvia ang tungkol sa nakaraang buhay niya. Gusto niyang tanungin kung siya ang nagdala sa kanya sa mundong ito pero bago pa niya magawa iyon, lumabas na siya sa portal. Pagkatapos niyang maiyak tungkol kay Sylvia, bumangon si Arthur at inilagay ang crystal egg sa kanyang pouch. Nang lumingon siya, napansin niyang nasa isang mabundok at delikadong kagubatan siya. Biglang narinig niya ang sigaw ng isang babae sa malayo at agad siyang tumalon sa pagitan ng mga puno para hanapin ito. Dali-dali niyang nakita ang ilang bandits na dinadala ang isang elf girl at pinag-uusapan kung paano nila siya maibebenta sa Epstein Island para kumita ng malaking halaga. Naalala niya ang nangyari sa grupo niya dati, pinalibutan sila ng bandits at may planong gawin sa kanya ang pareho. Nagngit-ngit siya sa galit sa nakitang pang-aabuso sa elf girl, pero dahil sa pangako niya kay Sylvia, hindi niya hinayaan na lumunin siya ng galit. Sa halip, pinili niyang sundan ng bandits, tiyak na dadalhin sila sa pinakamalapit na human settlement. Sa gabi, habang nagpapahinga ang mga bandits, pinag-uusapan nila kung paano nila mag-e-enjoy sa babae bago siya ibenta. Dito nag-draw line si Arthur. Nagsimulang mangolekta ng mana para harapin ang mga kalaban at napansin niyang kinokontrol nila ang mga wild monsters gamit ang kulay ng mahika. Bumabato siya ng mga mani sa mga halimaw, nag-alerto ang mga ito at umatungal ng malakas. Nagpanik ang mga bandits dahil baka maka-attract ito ng mas marami pang halimaw. Isa sa kanila agad na lumapit para supulan ng mga halimaw. Naghintay si Arthur sa pagkakataong iyon, nagawa niyang bumuo ng blade ng mana sa kanyang kamay at lumapit sa bandit mula sa likod, hinarang at sinaksak siya. Nakuha niya ang kutsilyo ng bandit, ngunit biglang dumating ang isa pang kalaban. Pinatay ni Arthur ito bago pa makapagsigaw, ngunit napansin niyang kulang siya sa stamina sa sobrang paggalaw. Bago pa siya makapagpahinga, dumating ang pangatlong bandit. Agad siyang umatake, ngunit nataman lamang niya ang binti nito.
Tumawag ang bandit sa kanyang kaibigan at pinaalalahanan siya na maging maingat, may batang mage sila. Ang ikaapat na bandit ay natuwa, bihira ang mga batang gumagamit ng mahika at maraming pera ang pwedeng kitain sa kanya. Pinili niyang hindi saktan si Arthur, inabandona ang espada, at ginamit na lamang ang magic. Tumalon siya patungo kay Arthur gamit ang magic-infused claws na sumabog sa lupa sa bawat hakbang. Sa kabutihang palad, na-dodge ni Arthur ang atake at sinubukang sipin ang bandit, pero mas mabilis ito. Inihagis niya ang kutsilyo na may thread sa dulo, ngunit mabilis itong nahuli ng bandit at agad na nagtungo sa kanya. Tinapak siya sa sapat na lakas para mahulog at hinawakan siya ng pataas. Ngunit ginamit ni Arthur ang fire magic sa binti ng bandit, na pilitang bitawan siya. Bago pa makabawi ang bandit, inihagis ni Arthur ulit ang kutsilyo at sa pagkakataong ito, pinaikot niya ito sa leeg ng kalaban. Hindi makaiwas ang bandit at tumama sa kanyang noo. Natapos na ni Arthur ang huling bandit at nailigtas ang elf girl na nagpapaalala sa kanya ng isang tao mula sa nakaraan. Mabilis siyang nakabawi sa alaala at sinabi sa babae na malaya na siyang umuwi, pero nag-alala siya nang makita ang mga sugat ni Arthur. Sinabi niya na walang malubha at tinakpan niya ang mga bangkay para hindi makita ang nakakakilabot na tanawin. Ngunit curious pa rin ang babae, kaya sinabi ni Arthur na nagkaroon lamang sila ng aksidente at hindi na siya papatumpugin pa. Nakakita si Arthur ng ilang bagahe sa kariton at sinabi sa babae na umuwi na siya, pero hawak niya ang kamay ni Arthur dahil natatakot siya. Nakiusap siyang isama siya at pinayagan siya ni Arthur sa awa. Tumingin siya sa mga alipin na halimaw at nagdesisyon na tapusin na ang kanilang paghihirap, hindi magandang ideya na palayain sila. Subalit ang elf girl ay nagpasya na palayain ng mga horned wolves dahil nirerespeto ng mga elves ang lahat ng anyo ng buhay. Pinayuhan siya ni Arthur laban dito, pero matatag ang babae na hindi sila aatake sa kanila. Pinalaya niya ang mga halimaw at totoong lumabas sila ng mapayapa na ikinagulat si Arthur sa koneksyon ng babae sa kalikasan. Pagkatapos noon, nagdesisyon siyang ihatid ang elf girl sa kanyang bahay. Sa paghinto nila para magpahinga, nalaman niya na ang pangalan niya ay Tesha. Nagluto siya ng pagkain at sinabi sa kanya na kumain kahit hindi siya gutom para mapalakas ang katawan, na nagpapaalala kay Arthur kay Sylvia. Napansin niya si Tesha na nagreklamo tungkol sa pagkain dahil hindi ito masarap at gusto niya ng matamis. Napaisip si Arthur na kailangan niyang matutunan mula sa kanya kung paano magpanggap na normal na bata dahil siya ang unang bata sa kanyang edad na nakilala niya. Tinanong ni Tesha si Arthur kung ano ang ginagawa niya doon at sinabi niya na no-alay siya sa kanyang mga magulang. Nagpatuloy sila sa paglalakbay patungo sa Village of Elves na mas matagal kaysa sa gusto ni Arthur. Patuloy na ikinukwento ni Tesha ang tungkol sa kanilang nayon at natutunan ni Arthur na iba ang buhay ng elves kumpara sa mga tao. Biglang naramdaman niya na may sumusunod na horned wolf, kaya nagdesisyon siyang patayin ito. Sa gabi, sinabi niya kay Tesha na matulog sa tent habang siya ay nagbabantay sa labas. Habang pinagmamasdan ng crystal egg na regalo ni Sylvia, tinawag siya ni Tesha papasok sa tent. Nangako siya na itatago niya sa kanyang pamilya na natulog siya sa tabi niya. Pero sinabi ni Arthur na ayos lang siya sa labas. Hindi nagtagal, na-realize niya na natatakot lang si Tesha na mag-isa sa tent, kaya pinayagan niya siya. Sa loob, inakusahan ni Tesha ang lahat ng tao na mga pervert na may maraming asawa. Napatawa si Arthur at naiisip na sana nga. Tinanong niya kung sino ang nagsabi nito at sinabi ni Tesha na ang lolo niya. Itinanggi ni Arthur, paliwanag na tanging mga noble lang ang may kayang suportahan ng maraming asawa. Pero sa kalagitnaan ng paliwanag niya, nakatulog na si Tesha. Kinabukasan, nagpatuloy sila sa paglalakbay at unti-unting naging komportable si Tesha kay Arthur. Medyo naiinis siya dahil gusto niyang magmadali at hanapin ang kanyang pamilya. At saka, isang bagong problema ang sumulpot, biglang naramdaman ni Arthur ang matinding sakit sa kanyang mana core. Sobrang lakas ng kirot na hindi na siya makalakad. Agad tumakbo si Tesha sa kagubatan para humanap ng mga halamang gamot na makapagpapagaling sa kanya. Habang nakaupo si Arthur, sinusubukan tiisin ang sakit, lumapit ang horned wolf na pinalaya niya kanina. Nagpanik si Arthur at inisip na papatayin siya ng halimaw sa pinakahina niya. Ngunit dumating si Tesha bitbit ang mga halamang gamot. Sinabihan niya ito na lumayo dahil babangga sila ng halimaw, pero sa halip, iniwan ng halimaw ang isang patay na baboy sa lupa at bumalik sa kagubatan. Naguluhan si Arthur, pero masayang sinabi ni Tesha na gusto lamang nitong suklian ang pabor na iniligtas niya ang buhay nito. Nang kainin nila ang karne ng baboy, gamaan ang pakiramdam ni Arthur. Sabi ni Tesha, hindi siya nakakita ng halamang gamot pero nakakita siya ng ilang kabute na palaging kinakain ng mga babae sa kanilang nayon. Kinain ni Arthur ang mga kabute pero nauwi ito sa matinding pagtatae.
Pagkatapos, bumalik sila sa tent at ikinwento ni Tesha ang mga kwento tungkol sa human at dwarf kingdoms na narinig niya mula sa kanyang lolo. Gusto niyang makita ang mga kahariang iyon pero puno raw ito ng masamang tao at bawal pumunta ang mga dayuhan sa elf village. Half lang ang narinig ni Arthur dahil sobrang pagod at naantok siya kaya nakatulog siya agad. Kinabukasan, bumalik ang sakit ni Arthur pero tinitiis niya dahil malapit na ang elf village. Sabi ni Tesha na magkaibigan na sila, ngunit hindi niya alam kung paano siya isigot dahil wala siyang totoong kaibigan noon, awkward ang pakiramdam. Naisip ni Arthur ang pinakamalapit na kaibigan niya sa nakaraang buhay at kung paano niya siya pinatay. Biglang sumigaw si Tesha sa tuwa nang makita ang pintuan ng elf village. Nagulat si Arthur pero hinawakan siya ni Tesha at hinikayat na sumama. Hinawakan niya ang kamay nito at pumasok sa elf village, ngunit agad silang sinalubong ng mga gwardya na nakaramdam ng intruder. Hindi maintindihan ni Arthur ang nangyayari. Habang inaaresto siya at nakikita ang malamig na titig ni Tesha, iniisip niya kung ano ang mangyayari sa kanya. Napagtanto niya na masyado siyang mabilis na nagtiwala, kahit na tinawag siyang kaibigan ni Tesha sa kagubatan, napagtanto niyang ang salita ay walang halaga sa ganitong sitwasyon. Nagpanik siya, iniisip na dapat mas maingat siya. Nakaangat na ang mga espada ng elf soldiers at handang patayin siya. Agad kumilos si Tesha nang maproseso ang nangyayari at sinabi sa mga gwardya na itigil ang atake. Sinasabi ng mga gwardya na delikado si Arthur at dapat nilang patayin bago siya makasama. Pinilit ni Tesha ipagtanggol siya, sinasabi na si Arthur ang kaibigan niya at siya ang nagligtas sa kanya, ngunit hindi naniwala ang gwardya. Inakusahan pa siya ng brainwashing kay Tesha. Biglang isang makapangyarihang boses ang umalingaw-ngaw, sinasabing tumahimik ang gwardya. Biglang lumitaw ang isang portal at isang matandang elf ang lumabas, iniutos sa mga sundalo na palayain si Arthur kaagad. Habang nagche-check si Tesha kay Arthur, sinigawan niya ang mga sundalo dahil inamoy nila ang banta kay Arthur. Pero ang matandang elf, na siya rin pala ang lolo niya, ay nagsabi na patas lang ang reaksyon ng mga sundalo dahil isang human ang pumasok sa kanilang kaharian kasama ang nawawalang prinsesa. Ipinakilala ng matanda ang sarili bilang Vian, ang dating hari ng mga elves, at pinasalamatan si Arthur dahil nailigtas niya ang kanyang apo pati na rin ang prinsesa ng kanilang kaharian. Nagulat si Arthur, nahihirapan siyang paniwalaan na prinsesa ang batang babae, pero nagbigay ito ng smug smile. Tinanong ni Vian si Tesha kung sinabi ba niya sa kaibigan niya ang tungkol sa kanyang pagiging royalty. Bagamat sinabi ni Tesha na sinabi niya, alam ni Arthur sa sarili niya na hindi niya sinabi. Biglang dumating ang mga magulang ni Tesha at tumakbo siya sa kanilang mga bisig. Tumingin ang kanyang ama kay Arthur at tulad ng tipikal na prejudiced elf, inutusan ng mga sundalo na patayin siya agad. Pero ipinaliwanag ni Vian na kahit isang human si Arthur, nailigtas niya si Tesha at dinala ito ng ligtas pauwi. Sumalita rin si Tesha para ipagtanggol siya at pinilit ang kanyang ama na payagan si Arthur na sumama sa kanilang kastilyo. Sinabi ni Vian kay Arthur na kailangan nilang mag-usap mamaya. At naramdaman ni Arthur ang misteryosong kapangyarihan mula sa matanda. Kinuha ni Tesha ang kamay ni Arthur at nagsimula silang tumakbo sa lungsod. Namangha si Arthur sa paligid pero ramdam niya ang puot at galit ng mga elves dahil sa matagal na kasaysayan ng digmaan laban sa mga tao. Hindi siya natakot sa kanila, ngunit naaalala niya ang malamig na ekspresyon ni Tesha noong una siyang humingi ng tulong. Naguguluhan din siya sa nararamdamang sakit sa dibdib at nagdesisyon na maging mas maingat sa hinaharap. Pagdating nila sa kastilyo, inutusan ni Tesha ang lahat ng mga katulong na paglingkuran si Arthur ng buong kasipagan. Sinimulan niyang planuhin ang pananatili niya sa kanilang bahay. Pero naisip ni Arthur na mas mahalagang ipaalam muna sa mga magulang ni Tesha ang kanilang paglalakbay bago ang lahat. Pinayagan siya, ngunit pinaupo siya ni Tesha sa mesa at iniutos na dalhin ng tsaa at merienda bago magpatuloy. Napaisip si Arthur kung tama ba para sa isang human na makatanggap ng ganitong pagtrato. Ipinakilala ni Tesha ang kanyang ama at ina, Alduin at Muriel. Maayos na ipinakilala ni Arthur ang sarili at bumati ng maayos. Namangha si Alduin sa kanyang manners kahit na sa simpleng pinagmulan ni Arthur. Sinimulan ni Arthur ikwento kung paano niya nailigtas si Tesha mula sa mga slave traders at nagalit ang pamilya nang marinig ito. Nagsimula silang magdamdam at manukso laban sa lahi ng mga tao. Pero pinaalalahanan sila ni Arthur na dapat ang propesyon ang sisihin, hindi ang lahi. Tinanong ni Vian kung paano niya nailigtas si Tesha at inamin ni Arthur na siya ay isang mage. Nahihirapan man paniwalaan ni Vian, lalo na ang mga elf soldiers, ay nagsimulang umalboroto at inakusahan si Arthur na niloloko si Tesha. Ngunit pinatigil ni Vian ang lahat hanggang sa utusan siya. Lumapit si Tesha upang suportahan si Arthur, ikinwento ang narinig niya mula sa mga kalaban. Niyakap siya ng ina para aliwin.
At pagkatapos ay sinabi ng ama na naniniwala siya sa kwento ni Arthur. Humiling si Arthur kay Alduin na ibalik siya sa kanyang pamilya bilang pasasalamat sa pagliligtas sa kanyang anak pero tinawag itong unreasonable. Sinabi ni Alduin na ayaw niyang tulungan ng mga barbaric na tao, ngunit tumugon si Arthur na kung ganito ang ugali niya, siya rin ay magiging barbaro. Napilitan si Alduin sa sinabi ni Arthur pero nanatili siyang tumanggi. Biglang tumitig si Tesha sa kanyang ama gamit ang kanyang tingin para emotionally blackmail siya. Agad na natigilan si Alduin at sinabi na karaniwan, bukas ang gate sa Human Kingdom bawat 7 taon lamang, pero hindi nila pwedeng i-hold si Arthur ng ganito katagal. Kaya magpapadala siya ng ilang sundalo upang ihatid si Arthur pauwi. Natuwa si Arthur sa balita pero biglang bumalik ang sakit sa kanyang dibdib mas matindi kaysa dati. Pinilit niya itong tiisin buong araw. Pagdating ng gabi, pumunta siya sa balcony ng kanyang kwarto para huminga ng sariwang hangin. Nakita niya si Tess na masayang naglalaro kasama ang kanyang mga magulang sa kalapit na kwarto na nagpapaalala sa kanya sa sariling magulang. Iniisip niya kung ligtas ang kanyang pamilya kahit na naniniwala siyang malakas sila at kayang labanan ng mga bandits. Miss na miss niya sila at nag-aalala kung magiging masaya ba sila na makita siya tulad ng saya ng mga magulang ni Tess. Lalo siyang nalungkot sa mga iniisip niya. At napansin nito ni Tess. Agad siyang tumakbo sa kanya at humingi ng paumanhin sa ngalan ng pamilya niya dahil sa pagiging bastos sa kanya. Sinabi ni Arthur na ayos lang ito at biniro pa si Tess na bumalik na lang sa pamilya niya at pabayaan silang paluin siya. Nai-offend si Tess at sinabi na gagawin ng kanyang mga magulang ang ganoon rin kay Arthur pag-uwi niya sa kanila. Mas lalo itong nagdulot ng pag-aalala kay Arthur. Humingi siya ng kasiguraduhan kay Tess kung talagang magiging masaya ang kanyang pamilya na makita siya. Biglang hinawakan ni Tess ang mukha niya at sinabi na malinaw naman na mamimiss siya ng kanyang mga magulang dahil wala siya sa kanila. Sinabi rin ni Tess na mamimiss na rin siya kay Arthur dahil malapit na siyang umuwi na nag-iwan kay Arthur na walang masabi. Biglang lumutang sa hangin ang mga glowing petals na parang fireflies at parehong nawala sila sa kagandahan nito. Ngunit naalala ni Arthur ang malamig na ekspresyon ni Tess at nagtaka kung may mali noon o baka siya lamang ang nakakita ng bagay na iyon. Nagdesisyon siyang itigil ang pag-iisip at mamuhay sa kasalukuyan. Biglang naramdaman niya ang isang atake papunta kay Tess. Agad niyang nablock ito at tumakbo patungo sa attacker, ngunit nagulat siya nang makita na si Vian pala ang nasa likod nito. Nagalit si Arthur at sumigaw sa matandang elf, tinatanong kung gusto ba nitong patayin ang kanyang apo. Ngunit tinanong siya ni Vian kung kaya ba niyang patayin ang isang tao gamit ang mga petals. Bumukas ang mga kamay ni Arthur at nakita niyang may lumulutang na glowing petals sa kanyang palad. Pinuri siya ni Vian sa kakayahang i-block ang atake at agad tumugon. Tiyak na ngayong panigurado na siya na nakipaglaban si Arthur sa slave traders. Nagalit si Tess dahil inisip niyang binubuli ng lolo niya ang kaibigan niya. Ngunit tiniyak ni Vian na wala siyang balak manakit o mambuli ng sino man, gusto lang niya si Arthur ay interesting sa kanya. Nag-summon si Vian ng maliit na wooden sword at iniabot ito kay Arthur para subukan ang kanyang kakayahan bago isagawa ang iba pang test sa damuhan. Nag-signal si Vian kay Arthur na magsimula at agad itong sumugod. Sinubukan niyang hampasin ng matandang elf pero napansin niyang sobrang bilis nito. Kahit gaano pa pinabilis ni Arthur ang sarili gamit ang magic, hindi niya mahit si Vian. Nablock ni Vian ang isa sa mga atake ni Arthur at nasira ang espada niya sa proseso. Isang piraso nito ang lumipad patungo kay Tess. Pero naitaboy ni Arthur gamit ang hilt ng espada. Nagulat si Vian sa galing niya at sa pagkakataong iyon, naisip ni Arthur na subukan siyang patamaan gamit ang isang body blast. Ngunit instinct lang ni Vian ang pag-block nito. Hindi rin sumusuko si Arthur kaya sumugod siya muli at nakatama sa noo ni Vian. Labis ang paghanga ng matanda at sinabi niya na maghanda para sa round 2. Ngunit biglang sumugod si Tess mula sa likod at sinabi na tigilan na ang pambubuli sa kanyang kaibigan. Sagot ni Vian, hindi niya binubuli si Arthur, kung humihinto siya, si Arthur ang nagiging bully sa kanya. Iniisip ni Arthur na baka hindi talaga naniniwala sa kanya ang matanda, pero magalang siyang nagpasalamat sa overestimation. Sagot ni Vian, hindi siya overestimating, at kung talagang thankful siya, dapat maging student niya. Nagulat si Arthur sa biglaang alok at sinabi na hindi siya pwedeng manatili dahil mag-aalala ang kanyang mga magulang. Sumagot si Vian na may paraan para malaman ng kanyang mga magulang na ligtas siya. Bago pa man makapagtanong si Arthur, bumalik ang matinding sakit sa dibdib at napaluhod siya. Napansin ni Vian ito noon pa man at ngayon sigurado na si Arthur ay may beast will. Sinabi niya na dapat maging estudyante niya o mamamatay siya bago pa man makita ang kanyang mga magulang. Pagdating ng gabi, habang natutulog si Arthur, muli niyang naramdaman ang matinding kirot sa dibdib.
Pinilit niyang tiisin, pero lalo lamang itong tumindi hanggang sa sumabog sa katawan niya at nagpakita sa harapan niya. Binuksan ni Arthur ang mga mata at nakita ang isang madilim na nilalang na nakakatakot na nakatayo sa kanya. Instinctively, natakot siya sa madilim na halimaw pero sa loob niya, nagsimula siyang mag-analisa parang therapist. Iniisip niya kung ang halimaw ba ay personification ng kanyang anxiety o mabigat na responsibilidad at sumigaw habang lumalapit ang nilalang. Biglang narinig niya si Tess na nagsasabi na magising siya. Nang magising si Arthur mula sa nightmare, nakita niya si Tess na nakaupo sa ibabaw niya at masayang bumabati ng good morning. Ayaw niyang makita ang nakakainis na mukha nito agad sa umaga, kaya sinabihan niya ito na iwan siya dahil hindi siya nakatulog ng maayos dahil sa halimaw sa kanyang panaginip. Sinubukan niyang matulog muli, pero nagalit si Tess dahil inisip niyang tinawag siya ni Arthur na monster. Sinabi niya na magising siya dahil naghihintay ang kanyang lolo. Hilahin siya ni Tess mula sa kama at wala nang magawa si Arthur kundi maghanda. Tinanong siya ni Tess kung talagang mananatili siya sa kanya at sumagot si Arthur na hindi pa siya sigurado. Pero may ipapakita si Vian na maaaring magbago ang isip niya at gusto ni Arthur gawin ang desisyon pagkatapos niya makita ito. Pagkatapos noon, lumabas si Arthur kasama si Tess kung saan kinukumbinsi ni King Alduin si Vian na hindi pwedeng manatili ang isang human sa kaharian ng mga elf. Pero hindi pinansin ni Vian ang kanyang mga argumento at sumakay na lang sa kanyang karwahe, sinabing gusto niya si Arthur at tapos na ang usapan. Biglang sumugod si Tess, may daladalang melodrama na si Arthur ang nagligtas sa buhay ko, pero pinagsabihan siya ng ama na manahimik na dahil hindi na ito tungkol sa kanya. Sumagot si Vian sa ama. Pinatahimik siya, at iniimbitahan ng mga bata sa karwahe. Sama-sama silang sumakay para bisitahin ang kaibigan ng matandang elf. Habang nasa loob ng karwahe, nagsimula si Vian at Tess mag-meditate pero naboard si Arthur. Tinanong niya si Vian kung gaano pa katagal ang biyahe. Biglang bumagsak si Tess sa balikat niya, natutulog pala at hindi nagme-meditate. Sabi ni Vian, maagang nagising si Tess para sumama sa kanila. Ipinaliwanag ni Vian na dahil si Tess ang sole heir ng trono. Wala siyang totoong kaibigan sa buong buhay niya. Hindi siya madaling nagtitiwala at kadalasan itinatago ang kanyang damdamin pero comfortable siya kay Arthur. Nagpasalamat si Vian kay Arthur dahil kapag kasama niya si Tess, nakangiti siya ng malaya. Na-impress si Arthur na kaya pang magpasalamat sa isang bata ang matanda at nawala ang alinlangan niya, mas naging kumpiyansa siya na pwede niyang pagkatiwalaan si Vian. Hindi nagtagal, huminto ang karwahe sa harap ng isang bahay na nakahiwalay sa ibang tao. Curiosity mode si Arthur, nais niyang makita kung sino ang tao na kaya pang magpamove ng dating hari papunta sa kanyang bahay. Biglang lumapit si Vian sa pinto at sinipa ito, sumisigaw sa kaibigan niya na lumabas. Lumapit siya para siguraduhin na walang paparating, pero binuksan ng kaibigan ang pinto sa harap niya at sinabihan siyang tigilan ang sigaw. Ipinakilala ni Vian ang kaibigan bilang si Rinya, ang matagal niyang kaibigan at isang sorcerer na may kakaibang kakayahan. Sinabi niya na pwede nitong tulungan si Arthur gamit ang kanyang kapangyarihan at pinapasok ang lahat para makapagsimula agad. Puno ng libro ang bahay ni Rinya at nagtataka si Arthur kung paano makakatulong ang isang nerd na tulad niya. Sinabi ni Vian na may spell si Rinya na pwedeng makatulong para makontak ang kanyang mga magulang. Napatawa si Rinya at sinabing sobrang maamo si Vian sa bata. Ipinaliwanag niya kay Arthur na isa siyang deer kaya kaya niyang makita ang nakaraan at hinaharap. Inactivate ni Rinya ang kanyang kapangyarihan at natuklasan niyang sobrang espesyal si Arthur kaya hindi niya makita ang totoong nakaraan nito. Pero alam niyang hindi prophecy ang dahilan ng pagdating niya, kundi makita muli ang kanyang mga magulang at ipaalam sa kanila na ligtas siya. Tinutok ni Arthur ang buong isip niya para i-picture ang kanyang mga magulang sa harap niya habang yumuko sa isang timba ng tubig. Samantala, nasa bagong bahay ng kanyang pamilya sa lungsod, nagluluto si Alice ng stew at isinuserve kay Reynold, sabay sabi na dati, gusto rin ni Arthur ang stew na ito. Biglang nakaramdam siya ng lungkot at nostalgia dahil ngayon ay kaarawan ni Arthur at wala siya sa tabi nila. Naalala ni Alice kung gaano siya nadismaya noong araw na tumalon si Arthur mula sa bangin, at naalala rin ni Reynold kung paano siya uminom ng sobra dahil pakiramdam niya kasalanan niya ang pagkawala ng anak. Buti na lang at naroon ang mga kaibigan niya para tulungan siyang bumangon mula sa kalungkutan. Hindi nagtagal, nakarating sila sa lungsod at nagpapaalam ang mga dating kasamahan nila habang pauwi na sila. Naging sundalo si Reynold para kumita at nakabili ng bahay sa lungsod. Ngayon, sinusubukan nilang mamuhay ng normal kahit sobrang namimiss nila si Arthur. Napaiyak sila kapag naaalala ang anak nila. Biglang narinig nila ang tinig ni Arthur na tumatawag sa kanila. Tumayo silang dalawa sa gulat at laking tuwa nang sabihin ni Arthur na hindi epekto ng magic shroom sa stew, totoo siyang nakikipag-usap sa kanila.
Sinabi niya na buhay siya, maayos, at kasalukuyang naninirahan sa kingdom ng elves. Ipinaliwanag niya na gumagamit siya ng espesyal na spell para makontak sila at kahit gustong-gusto niyang makauwi, hindi niya ito magagawa ngayon. Ibinunyag ni Arthur na may problema sa kanyang katawan at kailangan niya ng paggamot. Pero nangako siya na kapag tapos na ang pagpapagamot, agad siyang uuwi. Napaluha ang kanyang mga magulang sa tuwa at relief nang marinig na buhay siya. Sinabi ni Arthur na alagaan nila ang kanilang sarili hanggang sa muli silang makausap. Nagyakap sila at sinabi ni Arthur na mahal niya sila. Habang umiiyak siya, nahulog ang kanyang luha sa timba at nasira ang konsentrasyon niya pati ang magic spell ni Rina. Nang maayos na ito, huminahon si Arthur at hiling kay Vian na tanggapin siya bilang estudyante. Hindi nagtagal, nakarating sila sa palasyo at iniutos ni Vian sa anak niya na ideklara na magiging estudyante ni Arthur si Arthur. Nag-alinlangan si Alduin, pero mariing sinabi ni Vian na sasaluhin niya ang buong responsibilidad kung may gulumang mangyari dahil kay Arthur. Narinig iyon ni na Alduin at ng kanyang asawa, kaya agad nilang tinanggap si Arthur sa kanilang kaharian. Humingi pa sila ng paumanhin sa hindi magandang pagtrato sa kanya noon at napagtanto ni Arthur na kahit ang hari ng elves, hindi pa rin makalaban sa tatay niya. Masaya siyang malaman iyon at niyapos niya ang kamay ni Alduin bilang tanda ng pagtanggap sa kanya. Biglang sumingit si Tess, sinasabihan ng ama na kung tatanggapin talaga si Arthur bilang bisita, dapat hayaan niya itong maglaro sa labas kasama niya at ipakita ang lungsod. Hindi makasagot ng hindi ang ama at agad siyang hinayla ni Tess sa pamilihan, ipinapakita sa kanya ang iba't ibang klase ng pagkain na binibenta. Sa hindi inaasahang pangyayari, natama ni Arthur ang isang batang elf na blonde at agad siyang humingi ng paumanhin. Pero ang batang iyon, na halatang racist, ay tinawag siyang nakakadiri at sinabing may human germs na siya ngayon. Nagsimula itong magreklamo sa harap ni Arthur at sabi na kahit tinanggap siya ni Vian, mananatili siyang outsider. Hindi maintindihan ni Arthur kung anong problema ng bata at di nagtagal, nagsimulang magsalita ang iba pang bata, sinasabi sa kanya na bumalik na lang sa human kingdom. Sinabi ni Tess kay Arthur na huwag pansinin ng mga racist na bata pero medyo naiisipan ni Arthur na makipagpilya. Nagbigay ng pagkakataon si Faye, ang blonde na batang elf, para makapag-get even si Arthur nang ipagmalaki niya ang pagiging noble at hilingin kay Tess na siya na lang ang sumama sa kanya, hindi isang human. Tumanggi si Tess sa alok, pero agad kumilos si Arthur na para bang alam na niya ang pangalan ni Faye at kung gaano siya kataas ang status. Pero sadyang mali ang bigkas niya sa pangalan at ginawang sarcastically humble na talagang nagpabunyi sa galit ni Faye. Hindi nagpatinag si Faye at inihagis ang kanyang panyo sa lupa, hamon kay Arthur sa isang duel. Sinubukang pigilan ni Tess, sabi niya na kahit noble si Faye, hindi siya mapapalampas kung magdulot ito ng gulo sa estudyante ng kanyang lolo. Pero sinabi ni Faye na tinuruan siya ng ama niya na huwag hayaang may makainsulto sa kanya. Tinutukso niya si Arthur, tinatanong kung tatakbo ba siya na parang duwag dahil ang kilos niya ay sumasalamin sa karangalan ng kanyang guro. Nagulat si Arthur dahil ang duel pala ay tila normal lang sa elf country at walang sino man ang pumipigil. Nagdesisyon siyang tanggapin ang duel at si Tess ang naging referee. Sa umpisa, agad tumakbo si Faye patungo kay Arthur, pero isa lang nasuntok at bumagsak si Faye na walang malay. Naiinis si Arthur sa sarili niya kasi inaasahan niyang mas mabigat na laban matapos ang lahat ng pang-iinsulto. Sabi ni Tess, ganito talaga yan ang mangyayari, at hinawakan ng kamay ni Arthur para tumakbo palayo sa gulo. Kumain sila ng kaunting snacks sa pamilihan, naglibot sa library at mga tindahan bago bumalik sa palasyo para mag-relax. Tinanong ni Tess si Arthur kung excited na ba siya sa training niya. Pero tila hindi siya masyadong interesado. Kanina, malinaw na sinabi ni Vian na magiging sobrang hirap ng training, pero kung kakayanin niya, makikita niya ang napakagandang resulta. Sa kabila nito, pumayag si Arthur na simulan ng training at ngayon, nakaramdam siya ng excitement na maipapakita kay Tess. Grabe, sobrang hype ako sa training, sabi ni Arthur, gagawin ko ang lahat para hawakan ang kinabukasan ko sa sariling kamay ko. Sumagot si Tess, gagawin ko rin ang lahat at tinanong siya ni Arthur. Ano ba ang gusto mong gawin? Sabi ni Tess, wala, gusto ko lang makipagsabayan sa'yo, walang iba. Kinabukasan, nagsimula ang training ni Arthur sa ilalim ni Vian at tila mabilis na lumipas ang 3 taon. Pareho pa rin sila ni Tess at siya pa rin ang nagigising kay Arthur tuwing umaga. Ngunit ngayon, ginagamit na ni Tess ang mana sa paa niya na sobrang sakit at nagigising si Arthur na sumisigaw at nagrereklamo. Paglabas nila sa labas, nakita nila ang hari at Reyna na paalis para sa isang meeting. Habang iniisip ni Arthur kung saan sila pupunta, biglang may hawak na burger si Tess sa harap niya. Sabi niya, kainin mo itong masarap na pagkain na gawa ng 10 tenths body.
Kinuha ni Arthur ang burger, pero tinukso niya si Tess, tinatanong kung sino ang body na gumawa nito, at halata namang na-offend si Tess. Inatake siya ni Tess at buong lakas na dinododge ni Arthur ang mga atake hanggang makarating sila sa training ground kung saan naghihintay si Vian. Sabi niya, ipakita niyo ang tamang laban. At hinagis sa kanila ang mga wooden swords, pero alam niya na handa na si Arthur para sa ikalawang stage ng training niya. Pagkatapos ng sparring session, nakahiga si Tess sa lupa, totally exhausted. Samantala, nag-lecture si Virian kay Arthur tungkol sa magic. Sabi niya, kapag na-stabilize ang mana, pwede ka nang makakuha ng isa sa 4 na fundamental elements ng magic. Ang klase ng element na makukuha ay depende rin sa species, magaling ang elf sa wind magic. Habang ang dwarves ay sa fire at earth, at ang humans, theoretically, pwede lahat ng 4. Pero sa simula, bawat isa ay may isang natural na element lang, at hindi lahat pwede gamitin lahat ng elements. Biglang nagtanong si Tess sa lolo niya, bakit hindi mo tinuruan si Arthur ng magic habang pinapalakas niya ang katawan niya? Sagot ni Virian, kasi mahina siya. Nagulat si Arthur sa sinabi yon. Ipinaliwanag niya na may will of a powerful beast sa loob ng mana core ni Arthur, at ito ang nakakaistorbo sa balanse ng katawan at mana core niya. Biglang naramdaman ni Arthur ang panibagong flare ng sakit sa dibdib habang naririnig ang paliwanag, at sabi ni Vian, ito ang epekto ng beast will. Si Tess naman ay nagsimulang mang-asar kay Arthur, nagtatanong kung ayos lang siya habang tinatamaan siya ng magic. Siyempre, masakit ito kay Arthur, pero nakakaya niya sa somehow. Sabi ni Virian, panahon na para i-awaken mo ang beast will sa loob mo. Kapag nagtagumpay ka, hindi mo na mararamdaman ang sakit at magiging tunay kang beast tamer. Handa na si Arthur. Umupo siya sa lupa at nagsimula si Vian na i-gather ang kanyang mana. Sabi niya, sisindihan ko ang spark sa mana core mo. Medyo init ito, pero kaya mo yan. Ini-inject niya ang mana sa katawan ni Arthur na sumigaw sa init. Biglang, ang malakas na mana na iniwan ni Sylvia sa katawan ni Arthur ang nag-activate, at sapilitang near apple ni Virian ang mana niya. Dahil sa matinding shockwaves, parehong natabog si Virian at si Tess, at nagtataka si Arthur, ano ba itong nangyayari? Biglang humupa ang beast mana, at nahulog si Arthur sa lupa. Nag-alala ang dalawang elves sa kanya. Lumapit si Tess para tingnan siya, pero biglang nawala ng malay si Arthur. Sabi niya kay Arthur na panatilihing sikreto ito sa lahat dahil ang will ng dragon ay pwedeng maka-attract ng unwanted trouble sa kanya. Nagpasalamat si Arthur, pero biglang may shocking news si Vian na ibinunyag sa kanya. Ibinunyag ni Vian na makakauwi na si Arthur sa loob ng 4 na buwan. Biglang umangat si Arthur sa kama. Sabi niya, dapat 2 taon pa ako dito bago bumukas ang portal papunta sa Human Kingdom. Pero paliwanag ni Vian na magkakaroon ng cultural exchange event para sa mga kabataan ng 3 kaharian, kaya mabubuksan ang portal mas maaga. Medyo nalungkot si Arthur sa balita dahil sanay na siya sa lugar na ito. Pinalo siya ni Virian sa ulo at sabi, matulog ka muna. Mas hihirap na ang training mo simula bukas. Tinanong ni Arthur kung alam ba ni Tess ang tungkol dito. At sagot ni Virian, pinapaalam na siya ng mga magulang niya. Gabi na, habang nag-iisip si Arthur tungkol sa maagang pag-alis, biglang nanginginig ang crystal egg na dala niya sa loob ng 3 taon. Nagulat siya at pagbitaw sa egg, natakot siya sa pinakamasama. Ngunit, lumabas ang isang cute na baby dragon, at agad namang humanga si Arthur sa inosenteng itsura nito. Nagpa siya siyang makipaglaro, pero kinagat siya ng baby dragon at nag-iwan ng magic mark sa braso niya. Medyo naguluhan si Arthur. Pero pinatawad niya ang baby dahil sobrang cute nito. Biglang narinig niya ang boses ng baby dragon sa kanyang isip dahil sa magic mark, at naiintindihan niya ang bawat salita. Tinawag siya ng baby dragon na Papa, at pinangalanan niya itong Sylvia bilang alaala kay Sylvia. Kinabukasan, pagdating ni Tess para gisingin siya, nagulat siya nang makita si Sylvie na natutulog sa tabi ni Arthur. Agad nagising si Arthur, nagtataka sa nangyayari. Pero nung makita niya si Tess na niyayakap si Sylvie dahil sa sobrang cute nito, nagpa siya na lang siyang matulog ulit. Pagkatapos, pumunta sila sa training ground. Kahit gustong-gusto ni Tess na yakapin ulit si Sylvia, mukhang hindi ito masyadong gusto. Pagdating nila sa lugar ni Virian, muntik nang mamatay ang lolo sa sobrang shock nung makita ang totoong dragon. Ikinwento ni Arthur kung paano nanganak si Sylvia mula sa egg matapos niyang ma-awaken ang beast will ni Sylvia. Alam ni Virian na kung malalaman ng iba, malaki ang magiging problema, kaya sinabihan niya si Arthur na sabihin lang na isa itong rare mana beast. Sapat na iyon para malinlang ang karamihan dahil iniisip ng lahat na hindi totoo ang mga dragon. Pagkatapos nito, sinabi ni Vian na bilang beast tamer na si Arthur, simula ngayon ay i-train niya parehong ang Monor at beast core ni Arthur.
Walang mas magandang training kaysa sa totoong labanan, ani Vian, at inilabas ang tunay niyang kapangyarihan bilang Beast Tamer. Naglabas siya ng napakalakas na mana na bumalat sa kanya at pagkapawi ng alon ng enerhiya, lumabas siya bilang isang napakalaking nilalang na gawa sa itim na aura. Namangha si Arthur sa nakita at instinctively, naghanda siyang ipagtanggol ang sarili kahit hindi naman plano ni Vian na atakihin siya. Bigla na lang lumapit si Verian sa likod ni Arthur at hinipo ang balikat niya. Paglingon niya, nawala na ito, naiwan lang ang dalawang itim na bakas ng paa sa lupa. Nagsimulang pawisan si Arthur dahil hindi niya mahulaan kung nasaan si Vian at agad siyang sumuko. Muling lumitaw si Verian sa likod niya at nang sabihin ni Arthur na kailangan niyang magbayad para sa therapy, ipinakita ng matandang elf ang kanyang nakakatakot na anyo. Pagkatapos ipakita yon, bumalik siya sa normal niyang anyo. Sabi ni Arthur, hindi ko man lang naramdaman ang presensya mo. Paliwanag ni Verian na ang tamed beast niya ay isang shadow panther na kayang kontrolin ng hangin at tunog ng napakahusay, pero mabilis nitong nauubos ang monor niya. Ipinasa niya kay Arthur ang kanyang espada at sabi, ngayon, magsisimula na ang totoong training mo. Sa mga sumunod na araw, ginugol ni Arthur ang oras sa pagmumuni-muni para kontrolin ang kanyang beast core at pakikipag-spar kay Verian sa kanyang monster mode. Unti-unti niyang nakukuha ang lakas mula sa beast core at tuluyan nang nawala ang sakit sa dibdib niya. Lumakas siya ng mabilis at ginugol ang kanyang libreng oras na parang isang normal na bata. Ilang linggo ang lumipas, dinala ni Tess si Arthur sa palengke. Dito niya muli nakasalubong ang mayabang na brat na si Faye. Humingi siya ng paumanhin, pero kumilo si Faye na parang tadhana ang muling pagtatagpo nila. Hindi man lang naalala ni Arthur si Faye, kaya naman na-offend ito. Agad siyang hinarap para sa isang duel bilang pagbayad sa nakaraan. Ngunit sa isang suntok lang, natalo na siya muli. Matapos iyon, pinaalalahanan ni Tess si Arthur tungkol kay Faye at tulungan niya itong makabangon. Medyo nag-aatubili si Faye na hawakan ang kamay niya, ngunit pinagbawalan siya ng mga kaibigan niya dahil matagal na nilang alam na gusto niyang maging kaibigan ang human. Tinanong ni Arthur si Faye at ang kanyang mga kaibigan kung sasali rin ba sila sa cultural exchange event at pumayag naman sila dahil lahat ng noble na bata ay pupunta. Tinanong niya kung sasama ba si Tess. Ngunit nanahimik ang mga ito dahil hindi siya sasama. Sinubukang pasayahin ni Faye ang sitwasyon, sabi niya na hindi nila pwedeng ipahamak ang delikadesa ng prinsesa, pero nainis si Tess at pinaputok niya ito sa ere gamit ang isang suntok para ipakita ang kanyang lakas. Nagulat si Arthur at agad na tumakbo kasama si Tess bago pa siya makagawa ng mas maraming problema. Pagdating nila sa isang tahimik na lugar, nagsigawan siya kay Tess, dapat magpakita ka ng asal bilang prinsesa. Hindi magandang asal ang suntukin ng tao. Natawa siya sa irony ng sinabi niya dahil sa nakaraang buhay niya bilang hari at mas malala pa ang ginawa niya noon kaysa sa simpleng suntok. Ngunit sinabi ni Tess na sobrang overwhelmed siya kamakailan lang. Paliwanag niya na malapit nang umalis si Arthur kaya siya naiinis pero hindi niya maintindihan ang damdamin nito at ginabayan siya ni Arthur na parang matandang lalaki. Tumakbo si Tess dala-dala ang galit pero si Arthur ay nasaktan sa damdamin nang tawagin siyang matandang lalaki. Agad siyang nakaramdam ng guilt sa pagsakit ng damdamin ni Tess, kaya gabing iyon pumunta siya sa silid ng bata dala ang ilang fireflies at inanyayahan siyang maglakad-lakad kasama siya. Pumayag si Tess, pero pagpasok nila sa kagubatan, kinakabahan siya dahil bawal silang naruroon. Pinanggakwan siya ni Arthur na hindi niya papabayaan at poprotektahan siya. Dumating sila sa lugar kung saan sila unang nagtagpo. At ipinakita ni Arthur na buhay at malulusog pa rin ang mga horned wolves sa kanilang pinalaya noon. Pagkatapos, nagpaapoy sila sa isang open area at unti-unting nakaramdam ng antok si Tess. Nakakita siya ng halusinasyon ng multo sa isang baluktot na puno at sumigaw ng malakas, kaya naman tinutokso siya ni Arthur. Tinanong ni Tess si Arthur tungkol sa Human Kingdom at sinabi niya na hindi niya masyadong alam dahil hindi siya nagkaroon ng pagkakataong makita ito. Naisip ni Tess na sana manatili siya rito magpakailanman. Ngunit bago makasagot si Arthur, nakatulog na siya. Dumating ang araw ng pag-alis ni Arthur at nagtipon ng lahat upang magpaalam pero wala si Tess. Binigyan siya ni Verian ng compass na may marka ng royal family upang mas madali siyang makapasok sa susunod na pagbisita. Naisip ni Arthur na masyadong emosyonal si Tess para makita siya umalis kaya sumama siya sa mga elves na pupunta sa cultural exchange patungo sa Human Kingdom. Pagbukas ng pinto, bigla na lang dumating si Tess na tumatakbo, ngunit nadapa at nahulog. Agad na tinulungan siya ni Arthur at sinabing alagaan niya ang sarili niya. Hindi napigilan ni Arthur ang kanyang damdamin at niyakap niya si Tess, sinasabing mamimiss niya ito at umiiyak si Tess. Ngunit naputol ang emosyonal na palm nila nang magbukas ang pinto patungo sa Human Kingdom. Sumakay si Arthur sa karwahe ni Faye upang makarating sa floating city ng Zayes kung saan nakatira ang kanyang mga magulang at sabik siyang makita sila.
Pagdating sa kanilang address, naghanda siya ng loob at kumatok sa pintuan. Binuksan siya ng kanyang nakababatang kapatid at dali-dali sumunod ang kanilang mga magulang. Napaluha at napangiti si Arthur nang makita sila at sabay-sabay silang niyakap ni Alice at Reynold bilang mainit na pagtanggap sa kanya. Sinabi ng kanilang anak na huwag umiyak si Alice. At doon na-realize ni Arthur na siya ang kanyang kapatid na handa niyang isakripisyo ang buhay para sa kanya. Lumingon siya sa kanyang kapatid na si Elena, lumuhad at nagpakilala bilang kuya at nagulat ang bata sa pagkakita sa kanyang nakababatang kapatid. Pagkatapos, pumasok si Arthur sa loob habang tinatanong siya ni Alice tungkol sa panahong wala siya sa kanila. Tiniyak niya na maayos lang siya at pinaubaya ni Reynold na tigilan na ang sobrang pagkakaalaga sa bata. Samantala, naiinggit si Eleanor sa lahat ng atensyong natatanggap ni Arthur mula sa kanilang mga magulang. Ngunit sinabi ni Alice na makipagkaibigan siya ng mabuti sa kapatid nila dahil siya ang kwentong lagi nilang binabanggit. Sinabi ni Arthur na talagang gusto niyang makita ang lahat muli. Sa kanyang pagkagulat at saya, tumalon ang baby dragon na si Sylvia sa kanyang mga bisig at agad itong niyakap ng pamilya. Nang hamupa na ang gulo at lahat ay nakapagpahinga, ibinahagi ni Arthur ng buo sa kanyang pamilya ang lahat ng nangyari matapos silang maghiwalay. Ngunit hindi niya nabanggit si Sylvia, hindi dahil nakalimutan niya, kundi dahil hindi niya alam kung paano sila tatanggapin, at sinabing nakaligtas siya sa pagbagsak dahil sa plot armor. Ikwento niya kung paano niya nailigtas si Tess at kung paano siya nanatili sa Elven Kingdom sa loob ng ilang taon, nag-tech train at nagpapagamot sa kanyang sakit. Itinago niya ang lahat tungkol kay Sylvia at sa kanyang beast core mula sa kanyang mga magulang, at ipinakita lang niya ito bilang isang mana beast na kanyang inampon matapos makita na mahina ang ina nito at hindi makaligtas. Pinaniwala siya ng kanyang mga magulang at ang mahalaga, masaya silang nakaligtas siya. Biglang nagtanong si Reynold kung anong stage na ang Monor ni Arthur ngayon at agad siyang sinaway ni Alice sa pag-uusisa sa mga ganitong bagay habang bagong nakauwi ang kanilang anak. Una, tinanong ni Arthur ang kanyang ama tungkol sa kanyang kasalukuyang trabaho at buong pride na sinabi ni Reynold na siya ay isang security instructor sa isang kilalang auction house. Ibinunyag niya na ang kanyang Monor ay naging dark orange na 2 taon na ang nakalipas, nasa gitna ng power scale. Napahanga si Arthur at naisip niya na talagang pinaghirapan ng kanyang ama para maabot yon, ngunit siya mismo ay nasa light red stage, isang antas lamang bago ang dark orange. Na-fluster si Reynold dahil malapit na siyang ma-overlap ng anak at agad na nag-challenge kay Arthur sa isang spar upang makita kung gaano na siya kalakas. Habang pinapagalitan siya ni Alice, biglang may mga taong pumasok sa kanilang bahay. Ang lalaki, si Vincent, ay nagtanong kay Reynold kung totoo bang buhay pa ang kanyang anak. Naguluhan si Arthur at napaisip, ano ba naman ang deal ng taong ito? Ipinaliwanag ni Reynold na si Vincent ang may-ari ng auction house kung saan siya nagtatrabaho at pag-aari rin niya ang bahay na ito. Binati ni Arthur si Vincent at ang kanyang asawa at agad na nakipagkaibigan sa kanilang anak na si Lilia dahil sa cute na kilos ni Sylvie. Sinabi ni Reynold kay Vincent na mag-hold sila ng spar sa hardin at inimbitahan siyang panoorin ito. Nagulat si Vincent, ngunit sumama siya kasama ang iba pa. Hindi siya makapaniwala na ang Monor ni Arthur ay nasa light red stage na. Ngunit sinabi ni Alice na mabilis matuto ang kanyang anak at wala siyang dahilan para magsinungaling. Gayunpaman, nahirapan pa rin siyang maniwala dahil kahit ang pinakamagagaling na estudyante sa mga elite training schools ay bihira lang maabot ang light red stage sa edad na 13, samantalang si Arthur ay 8 taong gulang lamang. Samantala, handa na sina Arthur at Reynold sa warm-up at bigla silang nagdash patungo sa isa't isa. Na-block ni Arthur ang mga atake ni Reynold at agad na nag-counter-attack. Madaling na-block ni Reynold at sinabi na kailangan pa niyang magtrabaho ng husto. Ngunit nagulat siya nang ipakita ni Arthur ang natutunan niya kay Vian. Sa wakas, napuwersa niyang umatras si Reynold na labis na humanga, ngunit mabilis na nagpahiwatig ang ama na hindi na siya makakahanap ng pagkakataon na tamaan si Arthur dahil magseseryos na siya. Nag-concentrate si Arthur ng mana sa kanyang kamao na nag-transform sa apoy at ito ay nagulat sa kanya. Alam niya na sa mundong ito, ang bawat gumagamit ng mana ay may partikular na elementong ipinanganak sa kanila. Para sa mga conjure, madali nilang makikilala at magagamit ito. Ngunit para sa mga augmenter tulad ni Reynold, kailangan ng matinding practice at insight upang maabot ang ganitong antas. Biglang binalutan ni Reynold ang buong katawan niya ng apoy at tumulak patungo kay Arthur. Napilitan si Arthur na i-block ang bawat atake. Habang natutulak siya pabalik, naalala niya ang kapangyarihang tinatawag na Kai sa kanyang nakaraang buhay, nakahawig ng mana. Ngunit isang Kai Master ang kayang pumili ng elementong nais gamitin sa kahit anong sitwasyon.
Naalala ni Arthur na sa bagong buhay na ito, ipinanganak siya ng walang partikular na element na nangangahulugang maaari niyang gamitin ang lahat ng elemento, salamat sa pinaghalong training ng nakaraan at ng kasalukuyan. Hinimok niya ang mana sa kanyang mga kamao. At ito'y naglabas ng gintong liwanag na ikinagulat ng lahat. Tumakbo siya patungo kay Reynold at nablock ang kanyang flaming fists gamit ang gintong aura mula sa kanyang mga kamay. Ang kanilang pagtama ay lumikha ng malakas na shockwave na nagtulak sa kanilang dalawa. Ngunit hindi nagpahuli si Reynold at tinamaan si Arthur ng isang solidong suntok. Habang tumatakbo ulit si Arthur patungo sa kanyang ama, naalala niya ang kanyang training sakay kasama si Vian. Dahil dito, mabilis niyang na-master ang fire element. Nang makita ito ng Old Elf, dinala niya si Arthur sa susunod na antas. Ngayon, naaalala ni Arthur ang kanyang training, inilabas niya ulit ang gintong aura at nag-transform ito sa kidlat. Ang mga bolt ng lightning mula sa kanyang katawan ay nagpaliyab sa damuhan at si Reynold ay natigilan sa gulat, nakamaster na si Arthur sa mataas na anyo ng fire magic. Sinabi ni Arthur sa kanya na maaga pa para magulat dahil marami pa siyang pwedeng ipakita. Biglang ginamit niya ang water magic, pinakilos ang tubig sa fountain upang atakihin si Reynold. Lahat ay natigilan sa kakayahang gumamit ng dalawang uri ng magic ng sabay at si Reynold ay halos hindi makaiwas sa water attack na nanggaling sa likuran niya. Matapos nito, kinansela ni Arthur ang kanyang atake. Agad siyang niyakap ni Reynold at sinabi, "Napaka-proud ko sa iyo. Kailan mo natutunan yan?" Sagot ni Arthur na kamakailan lamang niya ito natutunan, ngunit hindi pa niya ganap na nakokontrol ang water magic. Habang sina Alice at Elena ay normal na lang ang reaksyon, sina Vincent at ang kanyang asawa ay tila na-stun at parehong naniniwala na henyo si Arthur. Mabilis silang bumalik sa loob at umupo sa dining table kung saan sinabi ni Vincent kay Reynold na napakakulay ng kinabukasan ng kanyang anak. Sumang-ayon si Reynold, "Alam ko na ito simula pa nung ma-activate ni Arthur ang kanyang Monor sa edad na 3 at nawasak ang aming bahay sa proseso." Nagulat si Vincent sa narinig at habang tumatawa ng proud si Reynold, nahulog pa siya kasama ang kanyang upuan. And biglang tumayo si Vincent at iminungkahi na ipadala si Arthur sa Zyrus Academy. Nagulat si Reynold sa narinig at tanong, "Sigurado ka ba?" Ang Zyrus Academy ang pinakamalaking paaralan para sa mga mage sa buong kontinente. Sumang-ayon naman ng lubos ang asawa ni Vincent at sinabi nila kay Alice at Reynold na huwag mag-alala sa tuition dahil nais nilang suportahan ang edukasyon ni Arthur. Umaasang balang araw ay makikinabang rin sila rito. Nang marinig ito, medyo kinakabahan si Alice. "Hindi pa natin alam kung tatanggapin ng academy ang ating anak," ani niya. Ngunit kumpiyansa si Vincent, "Kilala ko ang direktor ng academy, kaya makakagawa ako ng paraan." Biglang nagsalita si Arthur, "Dahil ito'y tungkol sa akin higit sa lahat, dapat may boses din ako rito. Kaka-reunite ko lang kami ng pamilya ko at ayoko munang lumayo sa kanila ng ganoon kabilis." Naiintindihan ni Vincent ang dahilan niya. At pagkatapos ay umalis si Arthur papasok sa loob ng bahay, pagod mula sa sparring. Ngunit sumunod si Lilia na naging tagahanga niya simula nang makita ang kanyang kapangyarihan. Sinabi niya na maling direksyon ang tinatahak ni Arthur at hihilahin niya ito sa mas magandang lugar. Dinala niya si Arthur sa kusina sa basement kung saan masiglang nakikipag-usap siya sa mga kasambahay at inuutusan silang maghanda ng masasarap na meat dishes. Binanggit ng matandang kasambahay na dapat bantayan ni Lilia ang kanyang diet dahil medyo tumaba siya kamakailan. Tumalbog si Lilia, "Huwag mo akong pag-usapan tungkol sa timbang ko." Nagulat si Arthur sa bagong personalidad ni Lilia, di tulad ng dati na tahimik lamang siya. Isa sa mga kasambahay ang nagbunyag na palaging pumupunta si Lilia sa kusina kapag stressed. At paliwanag niya, gusto ng kanyang mga magulang na maging mage siya, kaya napakabigat ng pressure sa kanya. Sa gabi, dumating sina Alice at Reynold sa kwarto ni Arthur para makipag-usap pa. Sinabi nila kung gaano sila kasaya at proud na nakabalik ang kanilang anak. "Balang araw, magiging Grand Mage ka," dagdag nila. Nais sanang magsalita ni Arthur tungkol dito, ngunit pinutol siya ng magulang at sinabi na maaari nilang pag-usapan bukas. Binigyan siya nila ng good night at hinayaan siyang matulog. Kinabukasan, agad tumakbo si Arthur sa hall nang magising siya dahil naroon na ang mga lumang kaibigan ng kanyang mga magulang para salubungin siya. Masayang niyakap siya ni Angela hanggang halos hindi na makahinga at nag-high five siya kay Dirk, ang tank ng party. Samantala, patuloy na nagtatalo sina Adam at Helen habang bumabati kay Arthur. Biglang ni-frisk siya ni Jasmine, hindi para sa anumang rason kundi para lang mahawakan siya, at pagkatapos ay niyakap siya, humihingi ng tawad at sinabing siya ang may sala. Pagkatapos ng kanilang emosyonal na muling pagkikita, sinimulang ikwento ng party kay Arthur ang kanilang mga huling misyon sa malalayong lugar. Tulad ng dati, hindi nila maiwasang magtalo sa maliliit na bagay.
Habang nakikinig, napagtanto ni Arthur kung gaano karami pa ang hindi niya alam tungkol sa mundong ito. Napaisip siya na ang pagiging adventurer ay magandang paraan para matuto. Ngunit paglingon niya sa kanyang pamilya, naisip niya na hindi pa siya handang iwan muli ang mga ito. Kaya nagsimula siyang mag-ensayo sa kanyang kwarto, sinusubukang i-focus ang kanyang mana hanggang sa parang natigil ang oras sa kanyang paligid. Ngunit hindi niya kayang panatilihin ang estado ng matagal at tuluyang bumagsak dahil sa pagod habang iniisip na kailangan niyang maging mas malakas ng mabilis upang maprotektahan ang mga mahal niya sa buhay. Biglang dumating si Sylvie at yamakap sa kanya. Hinawakan niya ito, ngunit agad niyang na-realize na mabaho ang dragon, kaya dinala niya ito para maligo. Pagkatapos nito, dumating ang kanyang pamilya at sinabi na panahon na niya para magpa-groom. Bago pa niya naisip, nakaupo na siya sa upuan ng isang lalaki na mukhang planado ang magpa-groom sa kanya sa higit pa sa isang paraan. Di nagtagal, nakakuha si Arthur ng bagong fade haircut at tuwang-tuwa ang kanyang ina at kapatid na babae. Ano ba ang kailangan nito? Tanong niya. Sumagot ang ina ni Lilia na kailangan nilang ipakita siya sa kanilang auction house sa susunod at hindi nila siya pwedeng dalhin kung mukhang magulo. Sinabi rin niya na ngayon, ipapasyal muna siya sa Zaya City at agad na hinawakan ni Alina ang kamay niya. Pumayag si Arthur, ngunit nagalit si Lilia at nagsabing naiinggit siya dahil dati, si Alina lang ang kasama niya. Habang nag-e-explore sa lungsod, nang aipatong ni Arthur ang hair tie sa daliri ng isang estatwa, may grupo ng mga lalaki na nagtapon ng isa sa kanyang ulo. Tumawa lang sila at naglakad palayo. Tanong ni Arthur, sino ba ang mga bastos na yan? Sagot ni Lilia, mga estudyante iyon ng Zyrus Magic Academy. Dahil tinatrato sila na parang royalty, karamihan sa kanila ay bully. Bago pa siya makapagtanong ng higit pa, bigla niyang naramdaman ng isang pamilyar na enerhiya mula sa isang tindahan malapit. Lumapit siya at natuklasan na may mga beast core sa loob. Ipinaliwanag naman ng ina ni Lilia na ang mga monitors na ito ay galing sa mga magic beasts at ginagamit para palakasin ang isang tao. Ito ang unang pagkakataon na narinig ni Arthur ang ganito, dahil sa elves, hindi nila binabanggit ang pagkuha ng monitors mula sa mga hayop. Dagdag pa ng ina ni Lilia, ang presyo ng beast cores ay nakadepende sa epekto nito, at kung may beast will, maaaring umabot sa 100 gold coins, sapat na para ipakin at i-support ang pamilya ni Arthur sa loob ng 250 taon. Sinabi rin niya na sa auction house nila, ibebenta nila ang ilang beast cores at pwede ni Arthur hawakan ang isa. Ngunit sa sarili niya, naisip ni Arthur na hindi niya yun gustong gawin. Samantala, kinakabahan si Lilia habang sinusubukang sabihin sa kanyang ina na gusto niyang makakuha ng beast core. Ngunit malinaw na tumanggi ang babae, sinasabi na kahit makakuha siya ng beast core, wala pang kasiguraduhan na gising ang kanyang kakayahan bilang mage. Nainis si Lilia nang paalalahanan siya ng kanyang ina na sobrang mahal ng mga beast cores, at sagot niya, may mas mura ring mga pagpipilian. Hindi siya pinakinggan ng ina, kaya tuloy-tuloy ang sama ng loob ni Lilia, at naramdaman ni Arthur ang lungkot para sa kanya. Sinubukan niyang kausapin si Lilia, sinasabi na huwag siyang magmadali. Ngunit bigla siyang napansin na naglalakad ng mag-isa. Automatikong sinundan niya ito. Napunta si Lilia sa isang weapon shop at pinagmamasdan ng mga murang beast cores na kayang bilhin gamit ang kanyang sariling bulsa. Nang tanungin siya ni Arthur kung sigurado siya, nagulat siya. Ipinaliwanag ni Arthur ang sinabi ng ina niya at pinayuhan siyang huwag maging padalos-dalos. Ngunit bigla siyang sumabog, sinasabing hindi niya maiintindihan ang nararamdaman niya dahil espesyal si Arthur. Kahit pa sinubukan ni Arthur siyang pakalmayin, bumangga siya sa isang batang lalaki sa likod niya, isang estudyante ng Zayas Magic Academy. Agad na humingi ng paumanhin si Lilia, ngunit tinanong siya ng mayabang na bata kung anong klase ng half-hearted apology iyon. Sinubukan siyang takutin, at agad na lumapit si Arthur upang protektahan siya. Dumating ang shopkeeper nang marinig ang gulo, ngunit nang makita ang mga estudyante, mabilis siyang umatras. Pinili ng mga mayabang na bata na mangbuli kay Lilia at isa sa kanila ay sumabog ng maliit na apoy. Agad namang tinugon ni Arthur ang magic niya. Ngunit biglang dumating ang ina ni Lilia at sinabihan silang itigil ang magic kaagad. Nagsimulang tutol ang mga estudyante at shopkeeper sa una, ngunit nang malaman nila na ang asawa ng babae ang may-ari ng auction house na nagdodonate ng malaki sa Magic Academy taon-taon, nagulat silang lahat. Umaksyon ng mga estudyante na umalis upang hindi na magkaroon ng problema. Ngunit bago pa sila tuluyang lumayo, binyuli pa rin nila si Lilia sa salita, sinasabing isang loser ka lang na bibilhin lang ang upuan mo sa academy gamit ang pera. Nagalit si Arthur para sa kanya at handa na siyang lumaban, ngunit pinigilan siya ni Lilia, sang-ayon siya sa sinabi ng mga bata. Pag-uwi nila, nag-alala si Vincent nang malaman na muntik nang mag-away si Lilia at Arthur sa mga estudyante ng academy. Humingi ng tawad si Lilia, ngunit sinabi ni Vincent na walang dahilan para mag-alala.
Sinabi rin niya kay Arthur na huwag magpanik dahil malaki na ang na-donate niya sa Magic Academy at maliit na insidente lang ito na hindi makakasira sa kanyang pagkakataon na makapasok. Ngunit naiintindihan ni Lilia na tila mas gusto ng ama niyang ipadala si Arthur sa Magic Academy kaysa sa kanya dahil hanggang ngayon hindi pa rin siya nagagamit ng maayos ang magic kahit anong gawin nila. Sa galit at lungkot, bigla siyang nag-breakdown, sumigaw sa lahat at tumakbo palayo. Sa gabi, pumunta si Arthur para tawagin si Lilia para sa hapunan, ngunit wala siya sa silid. Isang kasambahay ang dumating para dalhin siya sa lugar kung nasaan ang dalaga. Samantala, nag-iisip si Lilia tungkol sa kanyang buhay, palaging gusto ng kanyang mga magulang na maging mage siya, kaya't ito na rin ang kanyang pangarap, makapasok sa academy. Ngunit kahit gaano siya nagsikap, hindi pa rin nag-develop ang magic niya, at lalo siyang nalungkot nang sabihin ng ama niya na may nakalaan siyang upuan sa academy dahil sa pera na na-donate niya. Matagal niyang naitago ang kanyang emosyon. Ngunit dumating si Arthur sa buhay niya at biglang napag-isipan ng kanyang mga magulang na ipadala si Arthur sa academy. Para kay Lilia, ito ay masyadong mabigat para sa isang batang insecure. Pagdating ni Arthur sa kusina, nakita niya si Lilia na halos nakatulog. Agad niya itong ginaising. Sinubukan niyang humingi ng paumanhin sa kanya, ngunit napagtanto niyang baka magmukha lang itong mayabang sa harap ng dalaga. Sa halip, bigla na lang humingi ng tawad si Lilia kay Arthur. Sinabi niya na naiinggit siya dahil ninakaw ni Arthur ang atensyon ng kanyang ama. Inisisi niya ang sarili dahil hindi niya nagawang magising ang magic niya at iniisip na baka nawala na ang pag-asa ng kanyang mga magulang sa kanya. Napahiya si Arthur sa nakakaawang dalaga at agad niya itong hinalikan sa pisngi at hinawakan ng mukha. Sinasabing tumigil sa sobrang pag-overthink. Sinabi niya na nakikita rin niya kung gaano kasipag si Lilia at mas nakikita iyon ng kanyang mga magulang kaysa sa iniisip niya. Para mas maaliw, ikinwento ni Arthur ang kwento ni Tess, walang kinalaman pero nakatulong upang mapatawa si Lilia. Sinabi niya rin na ang dahilan kung bakit sobrang interesado ang ama at si Elena sa kanya ay dahil siya ay bagong karagdagan sa buhay nila at nag-uusisa lang sila. Napatawa si Lilia at inamin na siya ang naglagay ng sobrang pressure sa sarili niya. Ngunit alam ni Arthur na hindi iyon ang buong katotohanan. Nakikita niya na pinapasa ni Lilia ang mga expectations ng lahat sa paligid niya at nagpasya siyang tulungan siya para magising ang magic niya. Makalipas ang ilang sandali, bumalik si Arthur sa sala at sinabi sa mga magulang ni Lilia na nais talaga ng dalaga na magising ang kanyang magic. Kaya ipinadala niya ito sa lugar kung saan siya mismo nag-training sa loob ng 3 taon. Tiniyak niya na magiging ligtas at masaya si Lilia doon. Ngunit hindi pumayag ang kanyang mga magulang. Tanong nila kung paano niya naipadala si Lilia nang hindi muna humihingi ng pahintulot. Sagot ni Arthur, desisyon iyon ni Lilia. Nang ibigay niya ang opsyon, pinili ni Lilia na huwag muna kausapin ang kanyang mga magulang upang hindi siya magduda sa sariling desisyon. Iniabot niya ang isang liham kay Vincent, kung saan tinatawag ni Lilia ang sarili niyang pabigat sa kanyang mga magulang hanggang sa magawa niyang maging mage. Nangako siya na magiging mage siya, gaano man katagal ang aabutin. Nang basahin ito ni Vincent, tuluyan siyang nag-breakdown. Inisi niya ang sarili, naisip niyang magiging masaya si Lilia kung magiging mage siya, ngunit hindi niya alam na ilalagay nito sa ganoong matinding sitwasyon ang dalaga. Sinabi niya na kahit hindi maging mage si Lilia, magiging masaya siya basta masaya ang anak niya. Dito na kumilos si Arthur ang tamang pagkakataon upang tawagin si Lilia palabas mula sa kanyang tagong lugar, lubos na naguluhan ang mga magulang ni Lilia sa nangyayari. Agad namang humingi ng paumanhin si Arthur sa kanila sa pagkukunwari, ngunit ipinaliwanag niya na gusto lang niyang malaman ni Lilia na minamahal siya ng kanyang mga magulang ng walang kondisyon. Sabi ni Vincent, ayos lang yan, dahil ngayon napagtanto ko ang pagkakamali ko. Agad din siyang humingi ng tawad kina Alice at Reneld, na nagsasabing hindi niya dapat napabilis ang pagpapadala kay Arthur sa academy, lalo na't bagong nakasama ng pamilya. Sinabi ni Vincent kay Lilia na hindi niya kailangang pilitin ang sarili kung ayaw niyang sumali sa academy dahil maaari rin siyang maging masaya sa ibang bagay. Ngunit tumayo si Lilia at sinabi na gusto niya talagang sumali sa academy at para doon, handa siyang magsikap at gisingin ang kanyang magic. Yakap ng kanyang mga magulang si Lilia at sinabi na may buong tiwala sila sa kanya. Sa napakagandang sandaling iyon, kusang loob na nag-alok si Arthur na tulungan si Lilia gisingin ang kanyang magic. Agad niyang pinaupo sina Lilia at Elena, magkatabi ng likod sa isa't isa. Medyo nag-aalangan ng kanilang mga magulang kung kaya ni Arthur ang kanyang gagawin, ngunit buong kumpiyansa siyang nagsimula. Sinabi niya na ang unang hakbang para magising ang magic ay ang pagtutok sa kanilang paghinga. Huminga kayo ng dahan-dahan, isara ang mga mata, at patuloy na itoon ang isip hanggang sa makakita kayo ng liwanag sa dilim.
Si Elena ang unang nakakita ng liwanag, ngunit sa tuwing yayakapin niya ito, nawawala ang focus niya at bumabalik sa blankong estado. Si Lilia naman ay naiwan at hindi makakita ng anuman, ngunit pinayuhan siya ni Arthur na patuloy lang sa paghinga. Dahan-dahan niyang inilapat ang kamay sa likod ng dalawa at sinabing patuloy silang huminga kahit bahagyang maramdaman ang init. Pagkatapos, marahang pinadala ni Arthur ang kanyang mana sa kanilang katawan, at sa wakas, nakita ni Lilia ang liwanag na tinutukoy niya. Naantig ang puso ng kanyang mga magulang sa tuwing nakita nilang nagawang i-visualize ni Lilia ang mana. Matapos noon, bumaba si Lilia sa ibabang palapag upang makiparty sa mga kasambahay, masaya at puno ng enerhiya. At kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe at panoorin ang video na nasa screen mo ngayon.